Isang mapagpalayang araw po sa mga kapatid nating Pilipino saan man pong panig ng mundo. Salamat po sa mga nakapanood po ng ating video nung in-upload natin nung last. Salamat po sa walang sawang suporta nyo. Bumuhos po ang galit ng taong bayan kay Bongbong Marcos, mga kapatid. Talagang ang karamihan po ng mga nagko-comment ay mga OFW na sumusuporta po at nagmamahal po sa pamilyang Duterte. Palakpakan po tayo dyan, mga kapatid. Salamat po sa walang sawang pagmamahal. Hindi lamang sa mga Duterte at pagmamahal din po sa Pilipinas na gustong magkaroon ng tunay na pagbabago sa mga darating na mga panahon, mga kapatid. Maraming salamat po. At ito na nga po, mga kapatid ko, Captain Dado Clemente Enriquez ng Pinoy Survivor po sa YouTube channel. Naka po, mga kapatid, binira po ng tuluyan ni Kapdado ito pong si BBM, mga kapatid. At ayun nga, sila po ay bumanat na. At ang sabi nga po niya ay subukan pong galawin si Vice President Sara Duterte at matitikman nila ang galit ng mga retiradong mga sundalo at mga pulis na sumusuporta po, na tahimik na nagmamatyag at sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Panoorin po natin ang video at sabay-sabay nating tunghayan kung papaano binanatan ni Capdado Clemente ang House of Representative si Bongbong Marcos at ang kanyang mga aso, mga kapatid. Panoorin po natin ang video. Meron ba kayong pinachichismis? Tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Hulihin siya, isasabihin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda dyan, kulong nyo! Kulong na si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Yan ang may astig. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tanginan ninyo. Kaago kayo. Galit na si Capdado. Tapos AFP. Sabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Yun ang tama. Hindi mo kinaya si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Tama. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, papanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Kago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Bulok nga, bulok. Binabasa mo wala ka, hindi galing sa puso eh. Binabasa mo. Tarantado. Saka nakakita. Alam mo, binaboy mo yung Office of the President. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Tarabis ka. Si Marcos ang pinakababoy na naging presidente sa Pilipinas. Hayop kayo, kontem kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayop na hayop kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Tama. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw kanya-kanyang nakawan. Tapos doon, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Oo, si Inday ang threat sa kanila. Ninyo, no? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not. Putangin na sino nag-a-advise niya sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Tama. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Galing, tama. Congress is a threat to national security. Yung ginagawa yan, nandiyan yung NPA. That is a threat to national security. Tama. Kayong lahat. Ang galing mo, Capdado. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga kago. Tama. Ang ina nyo, gagawin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition, is a threat to your activities of corruption. Correct. Ang ina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Galing. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Lupit. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country.
He is the hope of this country. Amen. Tandaan niyo yan. Tama, tama. At doon kami tayo. Wag na wag niyong sasaktan yan. Wag na wag niyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na niyo lahat. Subukan niyo kami ngayon. Gago kayo. Tangin na Patay. ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Nakita po natin mga kapatid, isa po si Captain Dado Clemente Enriquez sa mga retiradong nagsilbi sa pamahalaan, nagsilbi ng mga nagdaang administrasyon, nagmahal sa bayan at pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas mga kapatid. Kung hindi sa institusyon, konstitusyon at pagmamahal sa bansang Pilipinas ay nandyan pa rin po sila mga kapatid upang manindigan, upang magmahal at upang ipakita po ang tunay na kalagayan at sitwasyon ng bansang Pilipinas mga kapatid. Nakikita po natin ang kanyang pag-alma, ang kanyang puot, ang kanya pong galit sama ng loob dito po sa nakaupong administrasyon na si Bongbong Marcos mga kapatid. Nakikita po kasi nila ang opresyon na ginagawa po nitong Marcos administration sa kanya pong kasama sa politika na si Sara Duterte mga kapatid. Nakikita po natin ang kanyang damdamin, emosyon at pagpapahayag po ng sinserong pakikibaka na subukan daw pong galawin ang ating mahal na Vice President Sara Duterte ay kikilos po ang mga retiradong mga sundalo at mga kapulisan na nagbabantay po at nag-aabang po sa tunay na ikinikilos at ginagawa po ng Marcos administration mga kapatid. Talaga nga nakikita po natin saan po ba hahantong po, saan po ba patungo ang mga nangyayari po ngayon sa Pilipinas mga kapatid. Marahil kayo pong mga OFW, tayo pong mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal po sa bansa ay tayo po ay apektado po dito mga kapatid sa gulo po ng Duterte at Marcos. Tayo po ay nakikibaka, tayo po ay nakikiisa sa panawagan po ng pagbabago. Sa panawagan po na magbago po ang takbo ng Pilipinas dahil nakikita po natin, ito po dahil nakikita po natin may mga bulag po Merong pong mga bulag na hindi po nila nakikita ang tunay na sitwasyon na nangyayari po sa Pilipinas, na bumubulusok na po sa kawalan, bumubulusok na po sa kapalpakan ng gobyernong Marcos, na patuloy pa rin pong sinusuportahan nitong mga nakapanig po kay Bongbong Marcos mga kapatid. Darating din po ang araw, mahihimasmasan kayo sa mga kahibangan nyo, nadala ni Bongbong Marcos, nadalangin po ng taong bayan at na nakararaming Pilipino na magbago po ang takbo at imahe ng Pilipinas sa mga darating na panahon. Kaisa nyo po kami, mga OFW, na nagmamahal po sa bansang Pilipinas. Hindi lang nagmamahal sa mga Duterte, naninindigan din po para umayos po ang lagay ng mga Pilipino na namumuhay po sa bansang Pilipinas mga kapatid. Kayo po mga kapatid, i-komento nyo po ang inyong mga suwestyon, ang inyong pagkadismaya, ang inyong mga galit at puot dito po sa ating comment section mga kapatid. Maraming salamat po sa pagtangkilig dito sa ating YouTube channel.